Nakakita na ba kayo ng isang malaking bato na puno ng mga kakaibang ukit, malalalim na guhit, o mga tila random na linya? Pero kahit anong titig ang gawin ninyo, ay wala kayong maintindihan. Baka ang inaakala ninyong simpleng gasgas o natural na bitak lang ay isang napakahalagang susi na pala. Marami sa ating mga ka-TH ang dumaan na sa ganitong karanasan. Iyong tipong mapapakamot ka na lang sa ulo dahil alam mong may gustong ipahiwatig ang bato. Pero hindi mo makuha ang tamang kahulugan. Baka kaya hindi ninyo maintindihan ay dahil hindi ninyo alam ang tamang paraan ng pagbasa dito. Sa mundong ito ng paghahanap, may tinatawag tayong maprak. Ngayon, ang malaking tanong, totoo nga ba ang maprak? At totoo bang kailangan mo pa ng salamin para lamang mabasa ang totoong mensahe nito? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamalupit at pinakamalilikot na paraan ng pagtatago ng lokasyon na ginamit noon. At ito ang tinatawag na mirror image decoding technique. Kaya manatiling nakatutok dahil baka ito na ang sagot sa marker na matagal ninyo nang sinusuri. Bago tayo pumunta sa malalim na teknik ng pagbasa, linawin muna natin kung ano nga ba talaga ang isang maprak o ang tinatawag ng iba na stone map. Para sa isang tipikal na treasure hunter, ang marka ay maaring isang simpleng arrow, isang hugis ng hayop, o kaya naman ay isang numero. Ngunit ang maprak ay ibang-iba. Hindi ito isang simpleng marka na nagtuturo lang kung saan kalilingon o kung ilang hakbang ang gagawin mo. Ang isang totoong maprak ay isang detalyadong mapa ng mismong paligid o terrain na inukit ng direkta sa ibabaw ng bato. Isipin mo na lang na ito ang topographic map o ang blueprint ng bundok, mga sapa, buhangin at mga kuweba na nakapaligid sa lugar kung saan nakalibing ang kayamanan ni Yamashita. Kapag tumingin ka sa isang komplikadong maprak, makikita mo ang mga linyang pabalagbag. Pero kung susuriin mo ng mabuti, ang bawat kurba ng linya ay kumakatawan sa agos ng sapa. Ang bawat tila at sulok na ukit ay maaaring representasyon ng mga taluktok ng bundok. Ang problema, kaya maraming treasure hunters ang naliligaw o nabibigo ay dahil inaakala nila na kung ano ang nakikita ng kanilang dalawang mata sa bato ay iyon na agad ang susundin nila sa aktual na lokasyon. Diyan kayo nagkakamali dahil doon na papasok ang tusong taktika ng mga sundalong Hapon. Ngayon ay bakit nga ba kailangang maging komplikado ang pagbasa ng mapa sa bato? Balikan natin ang kasaysayan. Noong panahon ng digmaan, alam ng mga sundalong Hapon na kapag sila ay natalo, ang mga iniwan nilang deposito ay maaring matuklasan ng sinuman, maging ng mga lokal na residente o ng mga kalaban nilang sundalo. Kaya naman gumawa sila ng paraan upang malito ng gusto ang sinumang makakahanap ng kanilang mga marka na walang sapat na kaalaman o tamang gabay sa pagbasa. Dito na natin pag-uusapan ang konsepto ng mirror image. Sa madaling salita, ang direksyon na nakaukit at itinuturo sa ibabaw ng bato ay ang kabaliktaran o ang baligtad na bersyon ng aktual na itsura ng terrain. Paano ba ito gumagana sa totoong buhay? Halimbawa, nakatayo ka sa harap ng maprak. Sa ukit na nakikita mo, may guhit ng sapa na patungo sa kaliwang bahagi.
at may markang lumilitaw na nasa kaliwa ang main entrance ng deposito. Kung susundin mo ito ng diretso, pupunta ka sa kaliwa at maghuhukay ka roon. Ngunit dahil ito ay isang mirror image, ang aktual na sapa at ang totoong lokasyon ng deposito sa totoong buhay ay matatagpuan pala sa kanang bahagi ng terrain. Lahat ng nasa kanan ay nasa kaliwa sa mapa at lahat ng nasa kaliwa ay nasa kanan. Narito ang isang napakadali at praktikal na tip na maaari ninyong gawin kapag kayo ay nasa site. Dahil karamihan sa atin ay walang mamahaling kagamitan upang mag-scan sa ilalim ng lupa, ang pinakamalakas nating armas ay ang ating talas ng isip at ang ating mga cellphone. Kung makahanap kayo ng isang pinaghihinalaang map rack, huwag ninyo itong titigan lamang. Kuhanan ninyo ito ng malinaw na litrato gamit ang inyong cellphone. Pagkatapos, buksan ang photo editor at gamitin ang function na mirror o flip horizontal. Sa sandaling ma-flip mo ang litrato, doon mo pa lamang makikita ang totoong orientation ng mapa na tumutugma sa totoong direksyon ng mga bundok at sapa sa inyong lugar. Ngunit teka, may isa pang antas ng sining ang pagbasa ng baliktad na marka. Minsan ang terminong mirror image ay hindi literal na nangangahulugan na kailangan mo agad ng salamin o ng cellphone na may flip function. Sa maraming pagkakataon na naranasan ng mga treasure hunter dito sa Pilipinas, ang mirror image ay tumutukoy sa literal na refleksyon ng bato sa katabing tubig. Madalas nating matagpuan ang mga malalaking map rack sa tabi ng sapa o ilog o mga bukal ng tubig sa kabundukan. Kung ang isang marka ay nakaukit sa isang bahagi ng bato na nakaharap sa tubig, maaaring ang totoong mensahe ay hindi mo makikita sa pamamagitan ng pagtingin ng direkta sa ukit. Kailangan mong tingnan ang refleksyon ng ukit sa ibabaw ng malinaw na tubig ng sapa. Bukod sa refleksyon sa tubig, may mga marker din na nakadepende sa anino o shadow marker. Ang mga ito ay mababasa mo lamang ng tama kapag ang sikat ng araw ay tumama sa bato sa isang partikular na oras ng araw. Halimbawa, eksaktong alas 3 ng hapon. Ang anino na lilikhain ng mga ukit ay siyang magpapakita ng tamang linya at direksyon patungo sa deposito. Kaya kung bibisitahin mo ang bato sa umaga, mukha lang itong ordinaryong ukit. Pero sa tamang oras, lumalabas ang totoong sikreto nito sa tulong ng refleksyon ng at saka anino. Alam ko ang iniisip ninyo ngayon mga ka-TH. Baka mamaya ay makakita kayo ng kahit anong bato na may mga guhit sa inyong lugar ay isipin ninyo agad na map rack na ito ni Yamashita. Upang hindi masayang ang inyong oras, pagod at pawis, mayroon tayo ditong isang simpleng mga checklist upang ma-verify kung totoong gawa ng tao at isang tunay na mapa ang inyong nahanap. Una, mayroon bang malalaking natural na landmarks sa paligid na talagang tumutugma sa mga ukit kapag ito ay binaliktad mo? Kung may 3 bundok sa paligid at may 3 magkakahanay na ukit sa bato na tugma sa formasyon kapag nakamirror, malaki ang tsansa na ito ay isang totoong mapa. Pangalawa, ang mga linya ba ay sadyang inukit gamit ang matatalas na kasangkapan o natural na bitak lamang ng bato dulot ng panahon, init o ulan? Ang man-made na ukit
ay madalas na may pare-parehong lalim, may sadyang anggulo at makikita mong hindi sumusunod sa natural na ugat o grain ng bato. At ang pangatlo, may kasama bang mga maliliit na directional signs tulad ng maliliit na arrow, may mga sadyang butas o pitted marks o kaya naman ay kakaibang hugis ng ukit sa dulo ng mga linya? Ang mga ito ang nagsisilbing gabay para sa orientation o kung saan dapat magsimula ang iyong pagbasa o ang starting point. Kung ang batong nahanap ninyo ay pumasa sa mga pagsusuring ito, huwag ninyo itong babaliwalain dahil maaaring hawak ninyo na ang susi sa isang malaking deposito ng kayamanan ni Yamashita. Sa kabuuan, ang maprak ay hindi isang kwentong barbero lamang. Ito ay isang totoong sistema ng pagmamarka na ginamit ng mga sundalong Hapon upang protektahan ang kanilang mga iniwang sikreto. Ang mirror image technique ay isa lamang sa napakaraming mapanlinlang na paraan na nangangailangan ng pasensya, talas ng mata at tamang diskarte upang ma-decode. Hindi mo kailangan ng mga modernong radar o mamahaling kagamitan kung marunong kang magbasa ng mga palatandaan ng kalikasan at ng kasaysayan. Kayo naman mga ka-TH, may natagpuan na ba kayong bato na may mga kahina-hinalang ukit na katulad nito sa inyong mga site? Nasubukan nyo na bang gamitin ang salamin o i-flip ang litrato ng inyong nahanap na marker gamit ang inyong cellphone? Ano ang naging kinalabasan at ano ang hugis ang lumitaw? At dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.